Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. So ngayon bali yung video topic natin, ikukumpara natin si Kingpin po dito na 2000 watts na D12 at saka yung ating Live Pro 12 na 1000 watts. So tingnan natin kung ano po dito yung pinagkaiba sa dalawang speaker na ito. Kasi may nagtatanong din eh. So ngayon, syempre sa wattage, mas mataas talaga yung wattage ni Kingpin po natin dahil ito po ay nasa 2000 watts, tapos yung Live Pro naman is nasa 1000 watts. Yung size ng magnet ni Live Pro po natin, kung ikumpara dito kay Kingpin, is mas maliit po siya. So meron akong ruler po dito, i-check po natin yan kung gaano kalaki yung size ng magnet. Simulan na natin dito yung pag-check. Upon sa pag-check ko dito sa ruler mga boss, is umabot po yung Live Pro po natin. Ruler lang kasi yung gamit ko eh. So umabot po siya ng mga 8.7 yung lapad ng magnet po niya. Samantalang si Kingpin po natin, umabot po siya ng 10 inches. Tapos sa kapal naman ng magnet po dito, nasa 1.6 yung kapal ng natin dito ng magnet ng Live Pro. Tapos dito naman is 2 inches yung size po niya. So dito ako sa ruler, no? Yan, makikita po niyo yan. Saktong-sakto siya po na 2 inches yung kapal ng magnet ng ating Kingpin po dito. So dito naman sa size ng kanyang voice coil, ito po 4 inches yung kanyang size ng voice coil. Sa naman natin sa Kingpin na ito, kuha naman ito nasa 5 inches yung size ng kanyang voice coil. So yung aking pin na ito po yung version 2 Mabuti lang version 2 talaga yung nabili ko mga boss, kasi nga po yung version 1 nila, may nag-tip kasi sa akin sa version 1, talaga pong madali daw maputol yung pigtail. Syempre, yan po yung sinabi ng mga naunang gumamit. Hindi lang po isa, kundi 2, 3 mga tao nagsabi po niyan. So ngayon, check po natin yung kanilang frame. So dito naman tayo sa frame ng Live Pro. Ayan, ito nga yung sinasabi ko na pag Live Pro po mga ka-sounds, talaga pong apaw sa 12 inches yung po niya, yung size ng frame. Makikita po ninyo, ayan. Ito naman sa Kingpin po natin, exactly po siya talaga, oh, ayan. Nasa 12 inches talaga siya mga bossing. Ayan, dito naman, kung dito tayo magsukat sa gasket, yan, ganun pa rin, talaga pong may apaw po yan. So ngayon punta tayo dito sa kanilang mga cone. So sa cone, ayan. Yan. Ito kasing Live Pro ko, yung luma na ito eh. Pero sa bagong Live Pro po natin, so parang same lang naman yung bounce ng nila, ng kanilang cone. Tsaka dito sa Kingpin, mas matigas, no? Matigas talaga ito mga bossing. Yan, ito po yung suspension ni Kingpin. Sa cone ng Kingpin naman, makikita po ninyo, may po siya dito, yung may parang spike, no? Na design, saka naka-treat na yung Kingpin po natin. Sa Live Pro naman, naka-treat din po ito. Mas malalim yung ating Kingpin po dito sa cone, no? Kung ikumpara kay Live Pro na medyo angat po siya. So sa gasket, okay naman. Yung mga gasket ni Live Pro, yan, anuhan ko lang kasi yan ng mga rubber nung nakaraan. Pero okay na okay kay Kingpin po natin, ayan, kita po ninyo. Okay na yung kanyang gasket. Tapos naka-align talaga ng gusto yung kanyang mga gasket po dito. No, saka butas, hindi kayo mahirapan pa nag-screw. Sa dust cap naman, mas malapad talaga yung Kingpin kasi nga 5 inches po ito eh. So pahabol ko lang dito pala sa cone ng ating Kingpin, nakatahi po yan dito, ayan. Yan po yung kagandahan din dito sa Kingpin po natin kasi naka-stitch na po siya. Yan, makita po rin may tahi. Sa Live Pro naman, so wala pong ganyan. Pero kahit walang tahi ito mga bossing, matibay pa rin So ayan, no. Hindi lang natin sure kung mas maganda nga ba yung may tahi yung cone or wala. So check po tayo dito sa spider. So napakatigas ng kanyang spider, naka-double spider ito malamang, no. At saka yung kagandahan din dito sa bandang gilid ng spider niya, no, ni Kingpin po natin, meron na po siyang ring support po dito. Yan lang po yung kagandahan sa mga bagong speaker ngayon dahil may ring support na po siya. Hindi po kagaya po dito kay Live Pro na wala po siyang ring support, no. Yung lang, yung lang talaga dito is pandikit. Pero kahit na walang ring support, okay pa rin to si Live Pro natin Kaya nga sinasabi ko, umabot na sa akin ng 3 years until now, okay pa rin Ayan wala pa rin yung sign na nabaklas. Pero sa ko dito, mas maganda sana kung may ring support din si Live Pro. Dito naman, mas okay dito si Kingpin po natin. Kasi may ring support po siya. No? So, good sa good. So, hopefully, na tumagal talaga si Kingpin po sa atin dito ng mga 3 years. Pera lang kung ibenta ko mga bossing, no? Minsan kasi, pag naisipan kong ibenta yung speaker, binibenta ko talaga Pero, yun lang, no? Hopefully, umabot ng mga 3 taon din sa atin si Kingpin na walang problema. Hindi kagaya po sa mga dati nating speaker na wala pang 2 years is nagsibaklasan talaga mga bossing. So, silipin muna natin pala yung kanyang winding, ayan.
So, upon na checking ko dito, yung winding ni Kingpin po natin, parang parehas lang yung size ng mga ano niya, yung winding po. Yung size ng ano, yung ano tawag dito, yung magnetic wire na ginamit. Dito sa Live Pro po natin, silipin din natin. Ayan. Parehas lang sila mga bossing yung size ng magnetic wire na ginamit po dyan sa kanyang voice coil. Dito naman tayo sa kanyang pigtail at saka sa terminal. So, ayan. Diipit na rin po siya. Hindi nyo na siya kailangan na solda-soldahin. Kagaya po sa mga maliliit na wattage. Ayan. No? Kung ikumpara po natin sa yung pigtail po niya. Ito po yung sinasabi nila sa version 2 na tagos na talaga yung kanyang pigtail. Same lang din po sa Live Pro po natin. Yung version 1 din kasi yung sabi daw nakatahi daw eh. Hindi ko lang sure kung ano, nakatahi daw sa ano sa ano yun, sa spider. Hindi ko lang alam kung tama yung yung pagkaalam ko diyan. Paki-correct na lang ng sinabi ko dito about sa version 1 ng ating Kingpin po na speaker na ito. Sa mga kasas, hanggang dito na lang muna yung video topic natin dito sa mga speaker ko dito. Depende na sa inyo kung ano po talaga yung napupusuan po ninyo. So sa presyo pala, hindi naman magkalayo yung price ng dalawang speaker na ito, yung 2000 watts at saka yung 1000 watts. Mas mahal na lang konti yung Kingpin kung ikumpara natin kay Live Pro 12 na 1000 watts. So hanggang dito na lang muna. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.